Naisip mo na ba kung ano ang mararamdaman mo kung ang pinaniniwalaan mong isang katotohanan ay biglang gumuho, na parang pinong buhangin na tinatangay ng hangin? Para sa akin malaki ang aking paniniwala na ang Pilipinas ay isa lamang malaking kopya ng ibang mga kultura. Ang mga wika, ang mga tradisyon, ang mga filosofiya, lahat ay tila nagmula sa malalaking sibilisasyon sa Asya at ang Pilipinas ay ginagaya lamang ang nga ito, seryoso kong pinaniwalaan ito. Subalit isang araw may nagsabi sa akin, alam mo ang marami sa mga salitang Filipino na ginagamit mo ngayon ay niliha mismo dito sa Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay parang pinatigil ang aking mundo. Hindi ko maintindihan, o ayaw ko lang maintindihan. Kung totoo iyon, ano pa ang dapat kong paniwalaan? Ano pa ang dapat kong pag-aralan? Ang aking pagmamalaki, ang aking kaalaman, lahat ay tila nagwawakas. Ngunit hindi ako makakatakas sa katotohanan ito. Kaya naman, naglakbay ako patungong Pilipinas. Sa aking mga mata, narinig ng aking mga tainga, at naranasan ng aking buong pagkatao, nalaman ko ang tunay na kalagayan isang bagay na hindi kayang ilarawan ng simpleng salitang kopya. Ito ay hindi lamang isang kwento ang paglalakbay, kundi isang kwento ang pagguho at pagbabago ang buong pananaw ang isang tao. At marahil, ang iyong nga pinaniniwala ang normal ngayon ay maaari ring biglang magbago. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button para automatikong makita ang nasusunod na video na para sa iyo. At kapag pinindot mo ang like button, may lalabas ding hype button sa ibaba nito, kaya gamitin mo ito para suportahan ang aming channel. Sa buong buhay ko, namuhay ako sa isang walang dudang paniniwala. Ito ay natural, parang humihinga. Ang sibilisasyon ng Pilipinas ang sentro ng mundo, at ang iba pang nga bansa sa Timog Silangang Asya ay umunlad dahil sa impluensya nito. At ang Pilipinas mismo, sa aking pananaw, ay lubos na umaasa sa pagaya. Ang nga karatig bansa nito, maging ang nga malayong bansa lahat ay tila nabuhay lamang sa lilim ng higanteng kultura ng Pilipinas. Iyon ang aking normal. Kaya naman, mayroon akong kakaibang damdamin patungkol sa Pilipinas, hindi pagalang, kundi pagtingin mula sa itaas. Dahil marami sa mga ipinagmamalaki ng Pilipinas ay tila nagmula lamang sa malaking sibilisasyon. Ang mga salita natin, ang mga paniniwala, ang mga gusali, ang mga ideya, ang mga ritual, lahat ay may pinagmulan sa malaking sibilisasyon. Ngunit ang Pilipinas ay tila isinasabuhay, ang nga ito bilang sarili nitong kultura. Hindi ko ito maintindihan. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang bansang walang orihinal. Hindi ko itinago ang pananaw na ito sa mga klase sa universidad. Sa isang lecture tungkol sa palitan ng kultura sa Asya, sinabi ng aming propesor, ang Pilipinas ay nagkaroon ng malaking impluensya sa iba pang bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na noong sinaunang panahon. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilan ang sarili kong itaas ang aking kamay. May naramdaman akong hindi pakaunawan na hindi ko mapigilan. Iba po ang pananaw ko, sabi ko, natahimi ang buong silid, lahat ng mata ay nakatitis sa akin. Ngunit hindi ako natinak. Sa katunayan, ang katahimikang iyon ay napatibay pa lalo sa aking paniniwala. Ang kulturang Pilipino ay isa lamang pagaya sa kulturang ng malaking sibilisasyon, mariin kong sinabi. Ang orihinal na kultura ay nililiha mula sa wala. Ngunit ang Pilipinas ay kinuha lamang ang kultura ng malaking sibilisasyon at binago ito ng bahagya. Nabigla ako sa aking sarili, ang nga salita ay lumabas na parang daloy. Hindi ito imahinasyon, kundi paglalapat ng aking kaalaman. O kultural na pagnakaw. Naramdaman kong mas lalong tumindi ang tensyon sa silid, ngunit sa aking puso, alam kong tama ako, ang nga tao sa paligid ay hindi lamang nakakaunawa. Hindi nila naunawaan ang tunay na laking sibilisasyon ng Pilipinas. Kaya naman, bahagya kong ibinaba ang aking boses, ang nga salita, ang filosofiya, ang relihiyon. Marami sa mga ipinagmamalaki ng Pilipinas ay orihinal na mula sa malaking sibilisasyon. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi lumihang sarili nitong kultura, kundi humiram lamang mula sa malaking sibilisasyon upang umunlad. Marahan kong ibinaba ang aking kamay. Bumasa ang malalim na katahimikan sa silid, walang nasalita kaagad. Ngunit ang katahimikang iyon ay tila komportable sa akin. Naisip ko, hindi pa rin nila maintindihan. Mayroon akong pakiramdam ng pagiging nakahihigit. Naniniwala akong sinasabi ko ang katotohanan. Pagkatapos ang pahaya na iyon, nabago ang simoy ang hangin sa silid. Ngunit hindi ito ang pagtanggap na aking inaasahan. Sa halip, tila nakaroon ng pakalito, bahagyang tensyon, at isang kakaibang pakiramdam na hindi madaling ilarawan. Iniisip ko noon na ito ay dahil hindi pa nila lubos na naunawaan.
Ngunit ngayon, kapainisip ko iyon, kabaliktaran pala ang nangyari, ako pala ang hindi nakakaunawa. Maya-maya, isang estudyanteng nangalang James, isang dayuhang mag-aral mula sa Inglaterra, ang marahang naktaas ng kamay. Sa mahinahong tinik, simula siyang magsalita, naintindihan ko ang iyong pananaw. Bahagyang naipsan ang aking pagkabahala, ngunit ang kanyang kasunod na sinabi ay hindi ko inasahan. Tama, maraming natutunan ang Pilipinas mula sa malaking sibilisasyon. Paamin niya, pagkatapos ay nagpatuloy siya, ngunit ang pagtatapos na lahat ay pagaya lamang ay tila masyadong simple. Bahagyang gumalaw ang simoy ng hangin sa silid. Ilang estudyante ang bahagyang tumango. Pinigilan ko ang aking paghinga. Masyadong simple ang salitang iyon ay hindi ko inaasahan. Nagpatuloy si James halimbawa, ang seremonya ng pag-inom ng kape, marahil ang pinakmulan nito ay ang Pilipinas. Ngunit ginawa ng Pilipino itong isang sining, mayroon itong sariling filosofiya at estetika. Maari mo bang sabihing isa lamang itong simpleng kopya? Sinubukan kong sumagot kaagad. Ngunit may kakaibang bigat ang kanyang magsalita. Ngunit hindi ako sumuko. Ang esensya ay hindi nagbabago, sabi ko sa bahagyang mas matigas na tono, hangga ang pinakmulan ay Pilipinas. Ito ay isang hango lamang, kahit gaano mo pa ito baguhin. Kung pareho ang pinakmulan, pareho pa rin ang esensya. Muling natahimik ang silid, ngunit ito ay iba sa dating katahimikan. Hindi ito pagtanggap kundi pakalito kung paano sasagot. Pagkatapos ang bahagyang paghinto, muling nagsalita si James kung gayon tanungin kita. Ang kultura ba ay maring lumiha lamang mula sa wala? Ang tanong ay tahimik, ngunit malalim na tumatagos? Hindi ako agad nakasagot. Ngunit mabilis akong gibumawi. Sige, hindi bababasa. Ang orihinal na nilikha ay ganun? Sagot ko, sa tinik na hindi ko inakala na may halong pagdududa. Hanggat umaasa ka sa impluwensa ng iba, hindi ito tunay na pagliha. May ilang estudyante ang bahagyang nakatinginan. Hindi ito pasang-ayon, kundi tahimik na pagkamangha. Gaano pa ba ang iyong sinasabi? Sinubukan kong baliwalain ang kanilang ngatingin. Ang reaksyon na ito ay napatibay palalo sa aking paniniwala, tila hindi pa rin nila naunawaan. Ang diskusyon ay hindi na lumaki pa, kahit ang propesor ay hindi na naklakas loob na lumalampa. Ngunit isang bagay ang naiwan sa akin ang tanong ni James. Ang kultura ba ay maaring lumikha lamang mula sa wala? Ang tanong na iyon ay nanatili sa aking isipan, isang maliit na karayom na hindi ko matanggal. Pagkatapos ng diskusyon, hindi na bago ang aking paniniwala. Sa katunayan, lalo pa itong tumibay. Ang paniniwalang ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Dahil hindi lamang ito personal na opinyon, may mas malalim na dahilan. Mula pagkabata, paulit-ulit kong narinig ang mga salitang iyon, ang mahabang kasaysayan ng Pilipinas, ang dakilang sibilisasyon nito, at ang aking pagiging bahagi nito isang karapat-dapat na tao. Tinuro ito sa paaralan, paulit-ulit sa bahay. Ngunit ang pinakamalaking impluensya ay ang aking ina. Palagi siyang seryoso kapag sinasabi niya, ikaw ay espesyal. Bilang isang Pilipino at bilang isang babae, may dalawa kang responsibilidad. Sa una, hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ngunit habang lumalaki ako, naunawaan ko ang bigat ng kanyang magsalita. Narinig ko na noong bata pa siya, kakaunti lamang ang makababahan na naaral at marami silang kinakaharap na limitasyon. Kaya naman, umaasa siyang malalampasan ko ang balakid na iyon. Hindi sapat na matagumpay ka lamang. Maging isang tao na mapapakita ng kagandahan ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Ang nasalitang iyon ay hindi lamang isang pagikayat, kundi isang malaking misyon. Sinikap kong tuparin ang kanyang inaasahan. Nag-aral ako ng mabuti. Bumibisita ako sa mga aklatan, nagbabasa ng mga sinaunang aklat, nagsasaliksik ng kasaysayan, at nagsusulat ng mga sanaysay. Ang araw ko ay punong paaral mula umaga hanggang gabi. Hindi ito mahirap dahil naniniwala ako na sa tamang landas ako. Dahil dito, nakilala ako bilang isang mahusay na maaral. Ang pakilalang iyon ay nabigay sa akin ng pagmamalaki, ngunit kasabay nito, nabigay din itong ng presyon. Hindi ko maring bigwin ang kanilang mga inaasahan. Kaya naman, subconsciously, ipinagdanggol ko ang aking paniniwala. Ang patingin sa ibang makultura bilang mababa ay hindi sinasadyang kasamaan. Ito ay parang isang katarungan sa aking pananaw, kailangan ito para ipatanggol ang halaga ng Pilipinas. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ito ay napakadelikadong pananaw. Dahil sinasara nito ang pinto sa pag-unawa sa iba. Hindi ko napansin ito noon. Hindi ko naisip na ang aking pananaw ay maring may pagkiling. Sa halip, naniniwala akong ito ay isang malami at objetibong pagsusuri.
ngunit sa likod nito mayroong malakas na emosyon, pagmamalaki, paasa at takot na mawala ang lahat. Ang nga ito ay nagalo at naging isang matibay na paniniwala. Kaya naman, sa diskusyong iyon, hindi ako umurong. Kung umurong ako, parang tinatanggihan ko ang aking sarili. At nang hindi ko napapansin, lalo ko pang pinatibay ang paniniwalang iyon, na parang bahagi ng ang aking pagkatao. Pagkatapos ang diskusyon na iyon, hindi na bago ang aking paniniwala. Sa katunayan, lalo pa itong tumibay. Gayunpaman, isang araw, habang nagbabasa ako ng mga materyales, biglang nag-vibrate ang aking smartphone. Pagkakita ko sa pangalan, natigilan ako. Isang matali na kaibigan mula nung high school. Hindi kami nausap ng matagal. Ang huli naming pausap ay nung napasya siyang maaral sa ibang bansa, sa isang lugar na hindi ko lubos maintindihan. Bakit doon pa? Bakit hindi dito sa Pilipinas? Hindi ko iyon naitanong nun, ngunit malakas ang aking pagdududa. Nang masagot ko ang tawag, narinig ko ang kanyang tinig, na bahagyang nabubulo. Kamusta? Mabuti ka ba? Ang kanyang tinig ay parang dati, ngunit mayroon ding kakaibang pagbabago. Masigla, magaan at tila masaya. O mabuti ako. Ikaw? Sagot ko. Maya-maya, malinaw niyang sinabi, ang Japan ay napakaganda. Nabigla ako. Ito ay kabaliktaran ng aking inaasahan. Maganda. Ano ang ibig mong sabihin? Naging malamig ang aking tinig. Hindi niya ito napansin at patuloy na nagsalita. Ang matao ay mababait, malinis ang nalungsod, at higit sa lahat, napakahusay ang kapaligiran para sa pag-aaral. At alam mo kapag tiningnan mo ang Japan mula sa Pilipinas, iba ang iyong pananaw. Bahagya akong natigilan, iba ang pananaw. Paanong ang pagtingin sa Pilipinas mula sa labas ay mas napapalalim ng iyong pagkaunawa? Ang kanyang nga salita ay mahinahon at hindi mapilit, ngunit mahirap tanggapin. Huminto muna ako bago sumagot, ang Pilipinas, sa huli, ay humuhugot lamang sa impluensya ang Japan. Hindi ba? Hindi sulit na pumunta doon. Maya-maya, isang maikling katahimikan ang namagitan, ngunit sa mahinahon niyang tinig, sumagot siya, nung una, ganyan din ang inisip ko. Ngunit nang makapunta ako rito, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ganyan lamang. Toto maraming natutunan mula sa Pilipinas, ngunit higit pa ron ang nangyari, nagbago ito. Hinihpitan ko ang hawak sa aking panulat. Ano ang pinakaiba? Medyo ibinaba niya ang kanyang tinik, mahirap ipaliwanag, ngunit hindi na ito ang orihinal. Pareho lang naman ang ginagamit, ngunit iba na ang kinalalabasan. Ganap na iba, ang kanyang paglalarawan ay malabo, ngunit kakaiba itong nakabiha sa akin. Iyon ay pagbabago lamang. Agad kong sumagot. Kung pareho ang esensya, hindi mo masasabing iba. Bahagya siyang tumawa. Kung gayon, bakit hindi mo tingnan mismo? Biglang alot niya, bakit hindi ka pumunta dito sa Pilipinas sa iyong bakasyon sa Taxibo? Hindi ako agad makapagsalita. Ang ideya ng pagpunta sa Pilipinas ay hindi ko naisip. Bakit ako pupunta sa Pilipinas? Tanong ko. Sa mahinahong tinik, sumagot siya, nag-aaral ka ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi ba? Kung gayon, may kabuluhan din ang pagtingin sa mabansang na impluwensyahan nito. Sa katunayan, mas marami kang makikita kung titingnan mo ito mula sa labas. Malinaw kong naintindihan ang kanyang punto mula sa perspektibo ng paaral, ngunit ang aking damdamin ay tumutol. Sa sandaling iyon, ibinaba niya muli ang kanyang tinik at, sa tingin ko, mabibigla ka, ang karamihan sa mga salitang Filipino na ginagamit mo, marami doon ay nilikha mismo dito sa Pilipinas. Nang marinig ko ang nasalitang iyon, natigil ang aking pag-isip. Ano ang sinasabi mo? Tumingin ako sa aking sarili, at naramdaman kong bumaba ang aking tinik, hindi ko maintindihan, o ayaw ko lang maintindihan. Sa mahinahong tinik, sumagot siya, pagdating mo dito, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit gusto kong makita mo mismo, siguradong magbabago ang iyong pananaw. Nanatili akong tahimik. Ang kanyang mahinang pahinga mula sa kabilang linya, at ang bahagyang pagyanik sa aking pag-isip. Hindi pa ako kumbinsido, mas malakas pa rin ang aking pagtutol, ngunit hindi ko ito lubos na maitatanggi. Mayroong kakaibang bagay doon. Sige, sabi ko at hindi ko alam kung bakit. Pupunta ako. Hindi ay bak sabihin nito ay makbabago ang aking pananaw. Idinaktak ko iyon para mapanatili ang balanse sa aking sarili. Narinig kong masaya siyang huminga. Salamat. Siguradong hindi ka masisisi. Pagkatapos ng tawad, hindi ako makakilos. Ang mga materyales sa aking mesa, ang sanaysay na isinusulat ko lahat ay tila naging malayo. Isang pangungusap lamang ang nanatili sa aking isipan.
Marami sa mga salitang Filipino ay niliha sa Pilipinas? Ito ay hindi totoo. Paulit-ulit kong sinasabi iyon sa aking sarili, hindi ito maari. Kung ito ay totoo, ano na ang halaga ng lahat ng aking pinahirapan? Ano na ang kahulugan ng kasaysayan na aking pinaniniwalaan? Sa paisip na iyon, hindi ko may larawang takot ang lumukop sa akin. Kaya naman, sinubukan kong itaboy ang nga salitang iyon. Isang malaking pagkakamali lamang iyon. Siya ay nakakamali lamang? Sa pagdedesisyon na iyon, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nawala ang masalita. Parang isang maliit na tinik na nakadikit sa aking puso. Hindi ako makapafokus sa aking sanaysay. Ang nga pahina ay tila lumilipat, ang nga titi ay tila sumasayaw. Natatapik na lamang ako sa aking sarili. Nakatingin ako sa mapa na kasaysayan na Pilipinas na nakasabit sa dingding. Madalas ko na itong tiningnan. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila naging malayo. Talaga bang naiintindihan ko ang lahat? Bumulong ako sa aking sarili. Ngunit agad kong itinusok ang isipang iyon, hindi maari. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang kampus sa Amerika ay tahimik, katulad ng dati. Ngunit sa aking kalooban, may kakaibang pagyanik. Ang pakiramdam na ito ay hindi comfortable. Ang papunta sa Pilipinas ay hindi isang biglaang desisyon. Sa katunayan, hanggat maari gusto kong iwasan ito. Ngunit may kakaibang puwersa, isang bagay na hindi ko may paliwanag ang natula sa akin. Titinan ko lamang bulong ko sa aking sarili para kumpirmahin. Sa pagtataktaengge sa sarili kong definisyon, tila nabalanse ko ang aking kalooban. Kung mali ang kanyang sinabi, patutunayan ko. Kung tama itatama ko, at higit sa lahat, patutunayan ko na tama ang aking pananaw. Sa konklusyong ito, bahagya akong nakaramdam ng kapanatagan. Ngunit kasabay nito, may isang damdamin na tahimik na sumibol, isang napakaliit na pagkausyoso. Kung sakaling, kahit kaunti lang, may katotohanan sa kanyang nga sinabi, hindi ko lubos na may tatanggi ang posibilidad na iyon. Habang papalapit ang araw ng aking pag-alis, ang damdaming ito ay unti-unting nagbabago. Pagkalito, hindi pa kaunawa, at isang kaunting pag-asa ang nga ito ay nagalo sa isang hindi may larawang damdamin. Ngunit sa aking sarili, patuloy kong sinasabi, hindi ako magbabago, hindi yayanik ang aking pananaw. Sa pag-isip na iyon, pinananatili ko ang aking sarili, ngunit na ayon, sa pakbabalik tanaw, napaktatanto kong mayroon nang nagsimula noon. Napakaliit na hindi ko napansin, ngunit tiyak na may nagbabago sa akin. Sa sandaling dumapo ang gulong ng eroplano sa runway, isang maliit na pagyanig, at marahan akong huminga. Nandito na ako sa Pilipinas, bulong ko sa aking sarili. Tinitingnan ko ang tanawin sa labas ng bintana, may kakaibang pakiramdam na parang hindi totoo. Naisip ko, papalakat na ako sa isang bansang matagal ko nang tinatanggihan. Isang maliit na kaba ang sumibol sa aking dibdib. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungong terminal, hindi ko napigilan ang pagmamasid sa paligid. Ang unang napansin ko ay ang katahimikan. Maraming tao, ngunit walang ingay. Lahat ay gumagalaw ng mahinahon. Bawat isa ay may sariling direksyon. Kahit na simple lamang ito, kakaiba ang naramdaman ko. Sa loop ng airport, mas lalo itong lumakas. Ang nga karatula ay malinaw at maayos. Ang nga empleyado ay matulungin sa bawat isa. Halos walang nasasayang na kilos. Parang isang mekanismo na perpektong nakalatak. Hindi ko napigilan ang sarili kong huminto. Bakit ganito kaayos? Bulong ko sa aking sarili. Napatanto kong nabubulungan ako ng papuri. Ngunit agad kong itinusok ang isipang iyon. Ito ay dahil sa mahusay na pamamahala lamang, walang espesyal dito. Habang namamasa sa pila para sa immigration, muli akong nakaramdam ng kakaiba. Ang pila ay mahinahon, walang naunahan. Ang pagsunod sa hanay ay tila likas, at ang pakikipag-usap sa immigration officer na katinggin sa mga mata. Maikli ngunit magalang na pag-usap, walang nasasayang na kilos, parang isang daloy. Madalas akong naglalakbay sa ibang bansa kaya malinaw kong nakikita ang pagkakaiba. Dito, walang kaguluhan, walang pagmamadali. Tanging tahimik na kaayusan lamang. Pagkatapos ng imigrasyon, paglabas ko sa lobby, natigilan ako. Ang espasyong iyon ay nakakamanghang malinis, walang basura sa sahig. Kahit marami ang tao, parang walang bakas na naiwan. Hindi ito simpleng paglilinis. Sila ang lahat nege gumagamit nege espasyong iyon ay nais na panatilihin ang kalinisan. Hindi ko napigilan ang sarili kong mahanap ng tao magtatapon ng basura. Natigilan ako sa aking sarili na kakahiya. Ngunit kahit gaano ako tumingin, walang ganong tanawin. Hindi ito tsamba, naisip ko.
Ito ay ugali. O higit pa riyan kultura. Bahagya akong umiling. Hindi maari. Hindi ko pa nais na tanggapin ang Pilipinas. Ngunit hindi ko rin may tatanggi ang nakikita ko. Habang naghihintay ng aking susunod na flight, umupo ako malapit sa bintana at pinanood ang tanawin sa labas. Malayo ang luntiang mapuno, ang malambot na liwanag, ang isang tahimik na simoy. Iba ito sa anumang tanawing nakita ko noon. Hindi ito nakakabigani, hindi ito nakakabigla, ngunit may kakaibang kapayapaan ito. Sa sandaling iyon napagtanto ko, mayroon akong ibang damdamin hindi pa tanggi kundi pa kalito. Bakit ganito kaayos? Ang tanong na ito ay hindi nawala sa aking isipan. Palagi kong iniisip na ang kaayusan ay pinipilit mula sa labas. Mga patakaran, pababantay, parusa. Ngunit dito, walang ganyan na nakikita, ngunit mayroon pa ring kaayusan. Ang katotohanan ito ay tahimik na nagyanik sa aking pananaw. Malalim akong huminga at pumikit. Masyado pang maaga para bumuo ng konklusyon, sinabi ko sa aking sarili. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang inaasahan ko ay maaring hindi natanggapin dito. Pagdating ko sa airport ng Cebu, agad akong nagtungo sa tren. Papunta ako sa Kyoto kung saan ako makikipagkita sa aking kaibigan. Mahigit 2 oras na biyahe iyon. Pagpasok ko sa gate at pagtapak sa plataporma, natigilan ako. Naruan ang mga tao, nakahanay ng maayos, walang nakuunahan, tahimik na naghihintay ang tren. Kahit simpleng tanawin lamang ito, malakas ang naging epekto sa akin. Bakit hindi sila nagmamadali? Bulong ko sa aking sarili habang pumipila sa likuran ng hanay. Ang pagpila ay hindi bago sa akin ngunit dito walang tensyon. Ang pagsunod sa hanay ay hindi isang obligasyon, kundi isang natural na kilos. Ang hangin ay malinaw na nagpapakita nito. Nang dumating ang tren, mas lalo akong nagulat. Unang bumaba ang pasahero bago pumasok ang susunod. Mayos ang daloy, parang isang mahabang praktis na galaw. Hindi nasasayang ang kilos. Habang pinapanood ko ito, hindi ako makapagsalita. Walang puwersa, walang pakpabantay, ngunit ang kaayusan ay hindi nabubuwag. Palagi kong inisip na ang kaayusan ay dapat ipataw mula sa labas. Ngunit ito ay tila namumula sa loob ng mga tao. Pagkasakay ko sa tren at paupo sa tabi ng bintana, unti-anting nasimulang gumalaw ang tanawin. Ang gusali sa lungsod ay unti-anting nawala, napalitan ng tahimik ng lugar na tirahan. Nang mapatuloy, masakahan ang lumitaw, maayos na makalsada, at pantay-pantay na mapuno. Saan man ako tumingin, tila maayos ang lahat. Hindi ko napigilan ang aking sarili na tingnan ang mga detalye. Ang maingat na pag-alaga sa paligid ng malilit na templo, ang napadarangang bahay na parang bago pa, maging ang tulay sa kalsada ay maayos. Hindi ito kapansin-napansin, ngunit malinaw na may kamayng tao ang gumawa nito. At ang mga kamay na iyon, hindi lamang para sa pagiging praktikal, kundi tila may papahalaga sa kagandahan. Bigla akong nag-isip, ito ba ay simpleng ugali lamang? O may mas malalim na dahilan? Mayroon ding magagandang tanawin sa Pilipinas. Malalaking gusali, mamakasaysayang lugar. Ngunit ang nararamdaman ko rito ay iba. Hindi ito tungkol sa laki, kundi sa lalim. Hindi sa lakas, kundi sa pagiging pinong detalye. Unti-unti, ang pagkakaiba ay pumasok sa aking isipan. Napagtanto ko, sa bansang ito, hindi binabaliwala ang detalye. Sa katunayan, ang maliliit na bahagi ay binibigyang halaga, at ang maito, kapag pinagsama-sama, ay lumilikhang ang kagandahan at kayusan. At sa sandaling iyon, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung ito ay kultura, ano ang aking nakaligtaan? Hindi ko agad nasagot, ngunit ang tanging malinaw ay isang bagay. Masyado kong pinasimple ang pagkaunawa ko sa Japan. Ang tren ay patuloy na tumatakbo ng tahimik. Ang pasahero ay tahimik, bawat isa ay may sariling oras. Sa loob ng espasyong iyon, patuloy akong nag-iisip. Ito ba ay simpleng pagaya lamang o ibang bagay? Ang sagot ay hindi pa malinaw. Ngunit ang aking dating paniniwala ay unti-unting nakbabaho. Pagdating ko sa Kyoto Station, medyo pagod na ako, ngunit higit pa doon, nalilito ako sa mga pagbabagong nangyayari sa aking kalooban. Ang nabatayan na aking pinaniniwalaan ay unti-anting nagwawasak. Paglabas ko sa gate, sa gitna ng tao, nakakita ko nga isang pamilyar na mukha, ang aking kaibigan. Ang kanyang ngiti ay hindi na bago, ngunit mayroon siyang mas malumanay at mahinahong presensya. Salamat sa pagpunta, sabi niya, at kinuha niya ang aking bag ng natural. Napagtanto ko, ang kanyang makilos ay napaka-natural. Ang paraan ng kanyang pahawa sa distansya, hindi nakakabala. Tila ang maito ay natutunan niya dito sa Japan. Habang naglalakad kami sa kalye, tahimik siyang nagtanong, kumusta ang Japan?
Pagkatapos ng bahagyang pag-isip, sumagot ako, mas maayos kaysa sa aking inaasahan. Iyon ang tapat kong naramdaman. Bahagya siyang tumawa. Hindi lang iyan, sabi niya, ang nga salitang iyon ay nakbigay sigla sa aking kuryosidad tungkol sa wika? Tanong ko. Tumango siya, tungkol sa wika. Ang hindi ko pakaunawa ay muling sumibol. Hindi pa rin ako kumbinsido, sabi ko. Naging seryoso ang kanyang mukha. Kung gayon, ipapaliwanag ko sa iyo ng mas malinaw, sabi niya. Pinili niyang mabuti ang kanyang nga salita. Mayroon ka bang nga modernong salita sa Filipino na ginagamit mo ngayon? Tulad ng filosofiya, ekonomiya, agham, lipunan, hindi ko napigilan ang pagtango. Ito ang nga salitang ginagamit ko araw-araw. Marami sa mga salitang iyan ay niliha mismo dito sa Japan. Sa sandaling iyon, natigilan ako, ano ang ibig mong sabihin? Tila bumaba ang aking tinig. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Noong unang panahon, walang mamodernong konsepto sa Pilipinas para sa maiyan. Nang pumasok ang nga ideya mula sa kanluran, ang problema ay kung paano ito isasalin sa mga salitang Filipino, hindi ako makapagsalita, pinapakinggan ko siya. Noong panahong iyon, ang nga eskolar sa Japan ay gumawa nga bagong salita. Nagpatuloy siya. Naintindihan nila ang nga konsepto mula sa kanluran at isinalin ang nga ito sa mga salitang Filipino. Ang Pilipinas ay naangkat lamang ng nga salitang iyon, hindi ako makapagsalita. Ang masalitang tulad ng filosofiya, ekonomiya, lipunan, aham hindi ko kailanman naisip na namula sila sa ibang lugar. Tila ang nga ito ay bahagi ng ang aming pagkatao, at ang mga salitang iyon, nang bumalik sila sa Pilipinas, ang marami sa masalitang ginagamit natin ngayon ay niliha nung panahong iyon. Nakatayo lang ako doon. Sa aking isipan, maraming salita ang lumitaw. Filosofiya, ekonomiya, lipunan, agham. Ang lahat ng ito ay masalitang hindi ko kailanman pinadudahan. Posible ba iyan? Sa isang banda, tila may katotohanan ang kanyang paliwanag. Sa kabilang banda, hindi ko ito matanggap. Mayroon ka bang patunay? Sa wakas ay nasabi ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. Bahagya siyang ngumiti. Oo naman. Sa mga universidad dito sa Japan, itinuturo ito, at kinikilala ng mga eskolar sa kanluran. Napatigil ako sa pahinga. Mga eskolar sa kanluran, ang masalitang iyon ay hindi ko kayang balewalain. Nasimula rin akong hindi makapaniwala, dakdak niya. Ngunit nang makita ko ang materyales at mabasa ang sanaysay, wala na akong nagawa kundi tanggapin. Hindi ako makapasalita. Nasa aking isipan ang diskusyon sa klase. Ang nasalita ni James, ang kultura ba ay maaring lumiha lamang mula sa wala? Ngayon mas malalim ang kahulugan ng tanong na iyon. Naisip ko, hindi ako sumakot. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil ayaw kong isipin. Dahil hindi ko nais na harapin ang katotohanan. Ang aking kaibigan ay huminto. At tahimik na natanong, kung gayon, sa tingin mo ba ang Japan ay isa lamang kopya? Ang tanong ay hindi marahas, ngunit hindi rin ako makatakas dito, hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako makasagot agad. Ang katahimikang iyon ay nasabi nga lahat. Sa unang pagkakataon, kinailangan kong kilalanin na ang aking paniniwala ay nababago. Sa pagtatapos ng araw, dinala ako ng aking kaibigan sa isang sinaunang templo sa Kyoto. Habang naglalakad kami sa mga batong kalsada, halos hindi ako nagsasalita. Ang nga salitang narinig ko kanina ay paulit-ulit sa aking isipan. Ang nga salita ay nilikha sa Japan. Hindi ko pa rin lubos na maintindihan, ngunit hindi ko rin lubos na may tanggi. Ang hindi kumpletong patanggap na ito ay nabibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nang makarating kami sa templo, tila nagbago ang simoy ng hangin. Mayroong malalim na kapayapaan dito, tila hiwalay sa mundo sa labas. Hindi ko napigilan ang sarili kong huminto. Ano ang nangyayari? Tanong ng aking kaibigan. Bahagya akong umiling. Wala lang sagot ko. Ngunit sa aking kaloban, may isang bagay na gumagalaw. Habang naglalakad kami sa mga daanan, pinanot ko ang paligid. Ang pagkakalatag ng mapuno, ang pagkakahanay ng mabato, ang posisyon ng magusali lahat ay tila pinaplanuhan, ngunit kasabay nito, tila natural na bahagi ng kalikasan. Ang harmonia na ito ay lumilikha ng isang kagandahang hindi ko may larawan, hindi ako makagalaw. Ito ba ay kopya? Bulong ko sa aking sarili, kung ako ay ang dating ako, hindi ako magdududa na sasabihin kong, ito ay maistilong mula sa Pilipinas na nakbago lamang. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay hindi kayang ilarawan ng masalitang iyon. May mga pakakatulad o ngunit hindi pareho. Sa katunayan, tila-tila napunta sa ibang direksyon.
Habang naglalakad ako, napatanto ko, walang pamamalaki dito, hindi ang lakas ng pagtatanggol sa sarili, kundi ang kapayapaan ng pagiging naroon. Ang halaga ay nasa kanyang sarili, hindi sa pagpapamalas. Ito ay malinaw na kakaiba sa kulturang alam ko. Tahimik na sinabi ng aking kaibigan, ang kultura ng Japan, sa katunayan, ay mas maraming binabawas kaysa dinadagdag. Tinitigan ko siya, hindi makagala. Tumango siya, tinutuklap ang na hindi kailangan at iniwan lamang ang esensya. At ito ay itinuturing na maganda. Ang kanyang paliwanag ay napakasimple, ngunit ang kahulugan nito ay malalim, hindi ko agad naintindihan. Muli akong tumingin sa paligid. Tama nga, walang nasasayang. Ang mga dekorasyon ay minimal. Ngunit dahil dito, mas malakas ang epekto. Bakit nagiging ganito ang hugis? Nabulong ko, hindi ko napapansin. Bahagyang naisip ang aking kaibigan bago sumagot. Siguro dahil hindi ginagamit ng Japan ng buo ang natanggap nito. Napatingin ako sa kanya. Hindi ginagamit ng buo. Ibig sabihin binabago? Oh, higit pa. Binabago nito. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Ang masalita ko noon isa lamang itong kopya, walang orihinal, lahat ay tila gumuho. Naramdaman ko na parang bumagsak ang lahat. Dahan-dahan akong huminga. At sa unang pagkakataon, naisip ko, siguro, malaki ang aking pagkakamali. Ang kultura ba ay hindi lamang nakadepende sa pinagmulan, ngunit kung paano ito tinatanggap, binabago at ginagamit. Dito ba naroon ang tunay na kahulugan? Ang pag-isip na ito ay tahimik na kumala sa aking isipan. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay tumatama sa bubong ng templo. Habang pinagmamasdan ko ito, hindi ako makapagsalita. Nararamdaman kong nagsisimula na akong umunawa, ngunit hindi pa lubos. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako makapagsasabi na ang Japan ay isang kopya. Pagkatapos ng templo, pumunta kami sa isang tahimik na cafe, dumilim na. Ang malumanay na musika ay tumututok at ang oras ay tila dahan-dahang dumadaloy. Habang nakaupo ako, patuloy kong inaayos ang aking makaisipan. Ang aking kaibigan, na nakikita ang aking pakalito, ay tahimik na nagsimulang magsalita. Tungkol sa usapan kanina, ipapaliwanag ko sa iyo ng mas detalyado. Hindi ako tumakas. Alam ko na sa aking sarili na hindi ko na ito matatakasan. Nung napasok ang modernong panahon, kailangang harapin ng Pilipinas ang maideya at aga mula sa kanluran, nagsimula siyang makwento. Tahimik akong nakikinig, sinusubukan kong ayusin ang aking makaisipan. Ngunit ang naging problema nun ay kung paano ito isasalin sa mga salitang Filipino. Malinaw kong naintindihan. Kung walang konsepto, mahirap unawain. Noong panahong iyon, ang mga eskola sa Japan ay aktibong kumukuha ng mga ideya mula sa kanluran at sinusubukan itong isalin sa wikang Filipino. Ang paglalarawan na ito ay eksaktong tumutugma sa aking narinig kanina. Nagtataka ako kung paano ito nangyari. Halimbawa, ang salitang filosofiya, sabi niya, at tumingin siya sa aking mata. Ito ay saling ng salitang filosofi mula sa kanluran, at ang gumawa ng salin na iyon ay isang eskolar sa Japan. Natigilan ako sa paghinga. Filosofiya. Ang salitang iyon ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Ito ang pundasyon ng aking pag-aral, ang simula ng aking paglalakbay. At ito ay nilihas sa Japan. Ekonomiya, lipunan, agham lahat din. Lahat ng mga salitang ito ay niligas sa Japan upang ilarawan ang mga konsepto mula sa kanluran. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang madalas kong ginagamit ay tila nagbago ang kahulugan. Kung lahat ng ito ay nagmula sa ibang lugar, ang katotohanan ito ay masyadong malaki. Pagkatapos, ang mga intelektual sa Pilipinas ay naglakbay sa Japan, kinuha ang mga salitang ito, at dinala pabalik. At ang mga ito ang naging salitang Filipino ngayon. Ang kanyang paliwanag ay tahimik, ngunit ang bawat salita ay nagyanig sa aking batayan. Kung gayon, ang karamihan sa mga salitang Filipino na ginagamit natin ngayon ay naglalaman ng mga salitang nilihas sa Japan. Tumango siya. Oh, marami ang kinikilala ito kahit ang mga eskolar sa kanluran. Mga eskolar sa kanluran. Ang mga salitang iyon ay tila sumasalamin sa obetibidad. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta. Hindi ako makapagsalita. Naramdaman ko ang pagguho sa aking kalooban. Kung gayon, ano ang naging papel ko? Ano ang aking pinaaralan? Ano ang aking pinaniniwalaan? Tila lahat ng iyon ay nababaliwala. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Habang nakatingin sa kisame ng hotel, patuloy akong naisip, ang aking kaalaman, ang aking kasaysayan, ang aking paniniwala na hindi yayanit lahat ay tila nawawalan ng hugis. Ano ang batayan ng aking napahayat nun?
Paulit-ulit kong tanong sa aking sarili. Dati puno ako ngang kumpiyansa. Hindi ako naalangan sa aking nga salita. Dahil naniniwala ako sa aking kaalaman. Ngunit ngayon ang pundasyon na iyon ay nayayanik. Paano ko tatanggapin ang katotohanan ito? Mayroon akong pagnanais na tanggihan ito na ito ay mali. Ngunit kasabay nito, may isang damdamin na nagsimulang sumibol, ang pagnanais na malaman, na saan ang katotohanan, saan ako nakamali. Ang pagnanais na ito ay tahimik na lumitaw. Bumangon ako mula sa kama at nakpunta sa aking mesa. Nakbukas ako ngang notebook at nagsimulang magsulat. Filosofiya, ekonomiya, lipunan, agham. Ang masalitang ito, na dati kong ginagamit ng walang pag-isip ay tila nakpakita ng ibang kahulugan ngayon. Habang tinititigan ko ang mga salita, huminga ako ng malalim. Dati, hinuhusgahan ko ang halaga batay lamang sa pinakmulan. Ang pinakmulan ang lahat para sa akin, ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ganito lamang. Ang Japan ay maraming natutunan mula sa Pilipinas. Iyan ay totoo, ngunit hindi ito ang buong kwento. Ano ang nangyari pagkatapos? Ito ang hindi ko gustong tingnan. Baka ako ay pumipili lamang ng magay na gusto kong makita. At batay doon, gumagawang ang konklusyon. Ang pag-isip na ito ay nakdulot ng bahagyang sakit sa aking dibdib. Hindi madaling tanggihan ang sarili mong paniniwala. Parang sinisira mo ang isang bahagi ng iyong sarili. Ngunit kung talagang nais mong malaman, hindi ka maaring tumakas mula sa sakit na iyon. Muli kong hinawakan ang aking panulat, at dahan-dahan, nagsulat ako. Hindi ba dapat ang kultura ay tinitingnan batay sa kung paano ito nakbabago, hindi lamang sa pinakmulan nito? Nang may sulat ko ang pangungusap na iyon, tila bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko pa lubos na naunawaan, hindi pa ako lubos na kumbinsido. Ngunit sigurado akong ginakagawa ko na guys ang hakibang. Sa susunod na araw, kasama ang aking kaibigan, dumalo ako sa isang lecture sa universidad. Gusto kong makita kung paano nag-aral ang mga mag-aral dito. Papasok ko sa silid, napansin ko ang katahimikan. Walang nag-iingay, lahat ay nagahanda sa kanilang nga upuan. Ang pagugali na ito ay may pagkakapareho sa nakita ko sa airport at sa tren. Nang magsimula ang lecture, narinig ko ang tinig ng propesor, ang modernisasyon sa silangang Asya ay hindi isang daloy lamang. Ang pangungusap na iyon ay nagpataas ng aking pansin. Mula Pilipinas patungong Japan. Mula Japan patungong Pilipinas ang kaalaman ay patuloy na nakbabagong hugis. Ang simoy ng hangin sa silid ay tila nakatuon sa bawat salita. Walang nag-ingay, lahat ay nakikinig. Lalo na noong panahon ng Meiji, ang Japan ay aktibong kumuha ng nga ideya mula sa kanluran at ginamit ang nga ito sa mga kulturang Filipino. Ang paliwanag na ito ay eksaktong tumutugma sa sinabi ng aking kaibigan kahapon. Sa sandaling iyon, parang nanigas ako sa pahinga. Ang parehong usapin, ngayon ay naririnig ko mula sa isang akademikong pananaw, at tila ito ay isang normal na simula ang pagtalakay. Bilang resulta, maraming salin ang lumabas at nabot ang Pilipinas at naging bahagi ng modernong Pilipinas. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit, ngunit ang katotohanan ito ay malakas na tumagos sa akin. Pagkatapos en lecture, naglakas loob akong lumapi sa propesor. Maaari akong magtanong. Tumango siya ng mahinahon. Bakit ang Japan, kahit na nakabase sa kulturang Pilipino, ay nakaroon ng ganong paunlad na kakaiba? Ang aking tanong ay iba na ngayon? Hindi na ito pagtanggi, kundi isang pagnanais na umunawa. Pagkatapos ang bahagyang pag-isip, mahinahon siyang sumagot, dahil hindi ito basta-basta tinanggap, maya-maya, naalala ko ang sinabi ang aking kaibigan, hindi ginagamit ng buo, na patuloy ang propesor ang Japan ay inaayon ang nga bagay na dumarating mula sa labas sa kanilang kapaligiran at nga halaga. Sa proseso, nabuo ang isang bagong kultura na kakaiba sa orihinal, malinaw ang kanyang paliwanag, at kasabay nito binago nito ang aking pananaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa Japan, dagdag propesor. Ang kultura ay likas na nagbabago at nag-evolve sa pamamagitan ng palitan. Naramdaman ko ang isang malalim na pagyanig sa aking kalooban. Ang kultura ay hindi isang labanan, hindi rin ito tungkol sa pagiging mas mataas o mas mababa. Sa halip, ito ay isang pagbabago at pag-unlad sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang simpleng katotohanan ito ay hindi ko napagtanto noon o ayaw ko lang patunan ng pansin. Paglabas ko sa silid-aralan, hindi ako makapagsalita. Ang aking kaibigan ay tahimik na naglalakad sa tabi ko. Bakit hindi ko ito napansin noon? Sabi ko hindi para sa kanya kundi para sa aking sarili. Ang tamang oras lang para sa pakilala, sabi niya ng may bahagyang ngiti. Humugot ako ng malalim na hininga.
Dati, hindi ko gustong tingnan ang Japan. Binabaliwala ko ang mga bagay na hindi ko gusto batay sa aking sariling pananaw. Dahil dito, nawala ang esensya. At sa wakas, napagtanto ko ito. At kasabay nito, isang bagong damdamin ang sumibol, ang tunay na paggalang. Hindi ito pagkamangha, hindi ito pagtanggi, ito ay isang purong paggalang sa Japan at sa kanyang kultura. Sa wakas, mari ko nang kilalanin ang damdaming gito sa aking sarili. Sa pag-uwi ko sa hotel, naglakad ako mag-isa. Iniwasan ko ang aking kaibigan upang makaroon ako ng oras upang ayusin ang aking kaisipan. Hindi pa lubos na naktatakpo ang aking mga pinaniniwalaan at ang mga bagong katotohanang nakita ko. Ang Kyoto sa gabi ay tahimik. Ang malumanay na liwanag ng nga ilaw, ang malalayong tuno lahat ay nagbibigay ng isang nakakakalmang pakiramdam. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang pagbabago sa aking kaluban. Hindi na ako ang dating ako. At malinaf na ito, bigla akong huminto. Sa aking harapan ay isang maliit na tulay at sa ilalim nito, tahimik na dumadaloy ang tubig. Habang pinapanood ko ito, tinanong ko ang aking sarili, ano ang aking pagkakamali nun? Agad kong nahanap ang sagot, hinuhusgahan ko lamang ang pinakmulan. Ang pinakmulan ang natatakdan ng halaga. Ngunit ang mahalaga ay ang kasunod na hakbang. Paano ito tinanggap, binago at ginamit? Dito naro ang esensya ng kultura. Hanap ko itong nakaligtan. Sa sandaling iyon naalala ko ang masalita ko noon, ang Japan ay isang kopya, walang orihinal. Ngayon, ang masalitang iyon ay may ibang kahulugan. Hindi ito kopya. Sa katunayan, ang kakayahang baguhin ng husto ang natanggap ay isang kahangahangang bagay. Dahan-dahan akong huminga. At tahimik na kinilala ko, ako ay nakamali. Na masabi ko ang salitang iyon sa aking isipan, tila mayroong bigat na bahagyang gumaan, hindi madaling tanggihan ang sariling paniniwala. Ito ay parang pagsira sa isang bahagi ng iyong sarili. Ngunit sa pagtanggap nito, may mga bagay na nagiging malinaw. Kasabay nito, may isa pang napatanto ako. Ang Japan ay hindi tinatanggihan ang Pilipinas. Sa halip, malalim itong natutunan at naunawaan. At mula doon, lumilihang ang bagong anyo. Hindi ito simpleng pagaya. Ito ay isang muling pagliha. Ang paglilikha na ito ay tahimik at hindi kapansin-pansin, ngunit tiyak na nakatayo. Dati, akala ko ang pagiging tahimik na ito ay kahinaan, ngunit hindi, ito ay lakas. Ang lakas na hindi kailangang ipamalas, ngunit nananatiling matatag. Nakatayo ako sa tulay nga matagal, habang pinapanot ko ang dumadaloy na tubig, inihambing ko ang aking sarili noon at ngayon, malinaw na nakbago ang lahat. Ang aking dating paniniwala ay nabalikta na, ito ay isang pakalito. Ngunit kasabay nito, may kakaibang saya, ang pagkakaroon ng bagong pananaw ay nangangahulugan ng pagpapalawak. Aking mundo. Muli akong naglakad, mas magaan na ang aking mahakbang kaysa kanina. At napaisip ako, kung hindi ako napunta rito, at nanatili ako sa aking dating paniniwala, baka hindi ko na malalaman ang katotohanan ito. Ang pag-iisip na ito ay nagbigay sa aking ng bahagyang takot, ngunit kasabay nito napagtanto ko ang kahalagahan ng aking paglalakbay. Tumingala ako sa langit. Ang gabi ay tahimik, at ang kalangitan ay tila walang hanggan. Sa kalawakan na iyon, naramdaman ko ang pagkalawak ng aking pananaw. Pakaraan ng ilang panahon, bumalik ako sa aking bansa. Nang umupo ako sa aking mesa, ang mga materialis at ang aking sanaysay ay pareho pa rin, ngunit ang aking pananaw ay nagbago ng lubos. Dati, mayroon akong konklusyon bago pa man ako magsimula. Kung ang Pilipinas ang pinakmulan, lahat ng iba ay hango lamang. Batay sa pananaf na ito, binabasa ko at binibigyang kahulugan ang lahat. Ngunit ngayon, iba na. Sinubukan kong iwanan ang aking dating pananaw at magsimulang muli mula sa simula. Hindi ito madali, ang pagdududa sa iyong mga pinaghirapan ay napakasakit, ngunit kasabay nito, may kakaibang kaginhawahan, parang unang beses kong nakikita ang mundo. Dahan-dahan kong kinuha ang aking panulat at nagsimulang magsulat sa aking notebook. Ano ang kultura? Ang tanong na ito ay hindi na kailangang itanong noon. Ngunit ngayon, kailangan kong hanapin ang sarili kong sagot. Patuloy akong nag-isip, ang kultura ay hindi lamang nakadepende sa pinagmulan, kung saan ito nagmula, at kung paano ito tinanggap, binago, at ginamit para sa hinaharap. Sa pamamagitan pagpapatuloy na ito, nahuhubog ang tunay na kultura. Ang matanawin sa Japan ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. Ang malinis na lungsod, ang tahimik na kaayusan, ang kagandahang nakakabawas ng hindi kailangan, at ang nasalitang ginagamit ko ng walang pag-isip, na ngayon ay may ibang kahulugan. Pauli-uli kong inalala ang bawat detalye,
at unti-unting naunawaan. Ang Japan ay maraming natutunan mula sa Pilipinas. Iyan ay totoo. Ngunit hindi ito simpleng tinanggap. Inangkop ito sa kanilang sariling kapaligiran at mga halaga at binago sa isang bagong anyo. Hindi na ito isang kopya, sa katunayan, ito ay isang muling paglikha, at sa pag-isip na ito, tahimik akong tumango. At kasabay nito, may isa pa akong napagtanto. Hindi ba ang Pilipinas din ang gumawa nito nun? Ang mabagay na pumasok mula sa labas ay hinuhubog sa kanilang sariling paraan at binibigyan ng bagong anyo. Sa kanitong paraan, ang makasibilisasyon ay umuunlad. Nang maisip ko ito, ang konsepto ngang mas mataas o mas mababa ay unti-unting nawalan ng kahulugan. Hindi ito simpleng tanong ngang kung sino ang mas mataas o mas mababa. Ito ay isang pagbabago at patuloy na pag-unlad sa pamamagitan ng pagtutulungan. Iniwan ko ang aking panulat at pumikit. Sa aking kaluban, isang tahimik na pagtanggap ang lumaganap. Dati, ipinatatanggol ko ang aking pagmamalaki sa pamamagitan ng pagtanggi sa iba. Ngunit ngayon, iba na. Ang pagmamalaki ay hindi dapat namumula sa paggama sa iba. Sa halip, ito ay namumula sa paggunawa sa iba at pagkilala sa sariling lugar. Sa ganitong paraan, ang tunay na kahulugan ay maring matakpuan. Muli kong tiningnan ang aking notebook. Ang masalitang nakasulat dito ay iba na ngayon. Ito ay tahimik at hindi mapilit. Humugot ako ng malalim na hininga at tumingin sa labas ng bintana. Ang malawak na kalangitan. Habang pinamamasdan ko ang kalawakan, napatanto ko. Ang mundo ay mas malawak at mas malalim kaysa sa aking inaakala. At ang pakilala dito ay walang katapusan. Muli kong kinuha ang aking panulat. Wala na akong pag-alinlangan. Mula ngayon, hindi ako magbibigay ng konklusyon. Sa halip, titignan, isipin, at unawain ko. At sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mahahanap ko ang aking sariling sagot. Ano ang naramdaman mo sa video na ito? Ibahagi ang iyong maideya at damdamin sa mga komento. Patuloy kaming magbabahagi ng nakahangahangang kwento tungkol sa teknolohiya, sining, at iba pang nga bagay na pinupuri ng mundo sa Japan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button. At kapag pinindot mo ang like button, may lalabas ding hype button sa ibaba nito, kaya gamitin mo ito para suportahan ang aming channel. Salamat sa panonood hanggang sa huli.